Pinalaya sa kalagitnaan ng walang awang bagyo, habang nagtatawanan sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon, ang nagkukunwaring banal na tiyahin at ang nabulag na bilyonaryo. Isa ka lang hamak na yaya, huwag kang mag-ilusyon. Iyon ang huling sampal ng katotohanan na narinig niya. Pinunasan ni Gisela ang luha sa kanyang putikiang pisngi, bumangon mula sa pagkakalugmok at sumumpa. Aagawin niya ang bata mula sa mga demonyong ito kahit ikabagsak pa ng buong imperyo. Makakaya ba ng isang hamak na kasambahay na iligtas ang batang hindi niya kadugo? Hayaan mo siyang umiyak hanggang malagot ang hininga niya. Bayad tayo para ayusin ang depektibong batang yan, hindi para mahalin siya. Ang malamig at walang awang tinig ni Tita Corazon ay tila patalim na humiwa sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Sinundan iyon ng mahinang pagsang-ayon ni Gael, ang tagapamahala ng bahay, bago tuluyang naglaho ang kanilang mga yabag palayo. Sa loob ng madilim na silid, kung saan tanging ang liwanag ng buwan ang nakakapasok, nakayuko si Gisela sa gilid ng kama. Hawak niya ang paboritong pajama ni Soren, maingat at matiyagang tinatahi ang napunit na manggas nito. Bawat pagtusok niya ng karayom sa tela ay may kasamang tahimik na panalangin na sana, sa pamamagitan ng maliit na gawaing ito, ay maramdaman ng 7 taong gulang na bata na may nagmamalasakit sa kanya. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa labas ng pinto ay nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Bumaon ang matulis na dulo ng karayom sa kanyang hintuturo. Isang malalim na sugat ang nalikha, ngunit kakaiba, wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Ang hapdi ay nasa kanyang dibdib, gumagapang patungo sa kanyang lalamunan hanggang sa maging isang mapait na bikig na hindi niya malunok. Nanikip ang kanyang paghinga, ang marangyang silid na ito na puno ng mamahaling laruan na hindi naman nagagalaw ay biglang naging isang nakakasakal na hawla. Paanong ang sariling pamilya ay kayang ituring na isang sirang gamit ang isang inosenteng bata? Isang mainit na luha ang tumulo mula sa mata ni Gisela, kasabay ng pagdaloy ng dugo mula sa kanyang daliri. Agad niyang dinala ang dugo ang hintuturo sa kanyang mga labi at tahimik itong hinalikan upang pigilan ang pagtulo ng dugo. Ginamit niya ang kanyang malinis na kamay upang dahan-dahang haplusin ang pisngi ng natutulog na si Soren. Ayaw niyang mamantsahan ang inosenteng mukha nito at lalong ayaw niyang magising ito sa isang malupit na mundo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bata, napansin niya ang matinding panginginig ng maliit na katawan nito. Nakakuyom ang mga palad ni Soren at ang kanyang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang ulo, tila pinoprotektahan ang sarili mula sa isang hindi nakikitang kalaban. Ibinaba ni Gisela ang kanyang paningin sa tainga ng bata. Ang itim na makina na tinatawag nilang hearing aid ay nakakabit doon. Nang ilapit niya ang kanyang kamay, naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula sa aparato. Ang balat sa paligid ng tainga ni Soren ay namumula, namamaga, at tila lapnos. Isang tanong ang naglaro sa isipan ni Gisela. Anong klaseng gamot ang nagdudulot ng ganitong kalupit na sugat? Bakit tila sinusunog ng makinang ito ang laman ng bata? Bago pa man siya makapag-isip ng paraan upang alisin ito, biglang nagmulat ng mga mata si Soren. Hindi ito ang kalmadong paggising ng isang bata. Ang buong katawan nito ay umigkas. Kasunod ng isang impit na ungol ng matinding pagdurusa na tila pinupunit ang kanyang lalamunan. Puno ng luha at takot ang mga mata ni Soren habang mabilis at marahas nitong kinamot ang kanyang sariling mga tainga. Bumaon ang maliliit na kuko ng bata sa sariling balat. Pilit na inaalis ang makinang nakakabit hanggang sa gumuhit ang sariwang dugo sa kanyang leeg. Natigilan si Gisela. Hawak pa rin ang pajama sa kanyang dibdib habang ang mga mata ni Soren ay nakatitig sa kanya. Mga matang sumisigaw ng pagmamakaawa. Naghahanap ng kaligtasan mula sa impyernong hindi niya matakasan. Habang pinagmamasdan ang patak ng dugo na unti-unting kumukulay sa puting unan, isang katanungan ang bumaon
sa nagkakadurog na puso ni Gisela. Paano niya ililigtas ang isang inosenteng anghel kung ang mismong mga demonyong nagpapahirap dito ay ang sarili nitong dugo at laman? Agad na dinaluhan ni Gisela ang bata bago pa man nito tuluyang masugatan ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang maliliit na pulso ni Soren. Pilit na pinipigilan ang pagwawala nito. Ang puting unan ay mayroon ng bahid ng sariwang dugo. Isang matingkad na pula na tila sumisigaw ng saklolo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, ngunit mabilis ang naging pagkilos ni Gisela. Sa kabila ng takot, nanaig ang kanyang awa. Maingat niyang tinanggal ang itim na aparato mula sa tainga ng bata. Sa sandaling humiwalay ang mainit na plastik, sa namamaga nitong balat, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Soren. Ang kanyang pagpupumiglas ay biglang tumigil at ang kanyang katawan na kanina ay naninigas sa sakit ay dahan-dahang lumambot at kumalma. Tila isang ibong nakawala sa mahigpit na pagkakasakal. Pinunasan ni Gisela ang dugo sa leeg ng bata gamit ang laylayan ng kanyang uniforme. Habang minamasdan niya ang paghinga ni Soren na unti-unting naging pantay, isang hinala ang namuo sa kanyang isipan, isang hinala na kasing lamig ng hangin sa labas. Kung talagang bingi ang bata, bakit tila ang katahimikan ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at ang makina ang nagdudulot ng pasakit? Upang mapatunayan ang kanyang kutob, tumayo si Gisela at dahan-dahang kinuha ang isang lumang laruang kampanilya na nakapatong sa estante. Isang bagay na maalikabok na at mukhang matagal nang hindi napapansin. Humakbang siya nang tahimik patungo sa likuran ni Soren. Tinitiyak na hindi siya nito nakikita. Huminga siya ng malalim, humihiling sa lahat ng santo na sana ay mali siya. Ngunit umaasa rin na sana ay tama ang kanyang hinala. Gamit ang nanginginig na daliri, pinitik niya ang dila ng kampanilya. Ang matinis at malinaw na tunog ng pilak ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi ito malakas, sapat lang upang basagin ang katahimikan. Ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Gisela. Si Soren, na nakaupo sa kama at nakatalikod sa kanya, ay biglang natigilan. Dahan-dahan, tila nagtataka. Lumingon ang bata sa kanyang kanan, diretso sa pinanggalingan ng tunog. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa mga mata ni Soren, wala ang blangkong tingin ng isang batang walang naririnig. Sa halip, naroon ang pagkagulat, ang pagkilala, at ang takot. Nabitawan ni Gisela ang kampanilya sa ibabaw ng malambot na kama. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Nakakarinig siya. Ang batang ito na itinapon ng sariling ama sa dilim dahil sa akalang sira ay nakakarinig ng bawat patak ng ulan, bawat sigaw at bawat panlalait. Ang makinang ikinakabit sa kanya ay hindi tulay sa mundo, kundi isang instrumento ng pagpapahirap. Ngunit bago pa man siya makalapit upang yakapin ang bata, narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa sa pasilyo, ang pamilyar na tunog ng tsinelas na humahampas sa makintab na sahig. Papalapit na si Tita Corazon. Bumilis ang pintig ng puso ni Gisela. Mabilis niyang itinago ang kampanilya sa ilalim ng unan. Sa isang masakit na desisyon, kinuha niya muli ang aparato. Tumingin siya kay Soren nang may paghingi ng tawad. Umiling ang bata. Ang mga mata ay puno ng takot at mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Gisela bilang pagmamakaawa. Pikit mata at puno ng pighati. Mabilis na ibinalik ni Gisela ang aparato sa tainga ng bata, ngunit sinadya niyang ilagay ito ng maluwag at hindi nakabukas upang hindi na ito muling manakit. Bumukas ang pinto ng marahan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig at sa gitna nito ay nakatayo ang anino ni Tita Corazon. Hawak nito ang kanyang paboritong rosaryo sa isang kamay, habang ang isa naman ay nakahawak sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay kalmado,
Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatuon kay Gisela. Isang nangiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, malamig at puno ng malisya. "Anong ginagawa mo sa pamangkin ko, Gisela?" Ang tanong niya sa isang tinig na tila naglalambing ngunit may nakatagong lason. "Bakit gising pa ang aking munting anghel?" Mama. Ang mabibigat na yabag ni Leontes sa makintab na sahig ng pasilyo ay tila bawat hakbang ng isang taong pasan ang buong mundo. Galing siya sa kumpanya, dala ang bigat ng isang imperyong kailangan niyang protektahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang pares ng mga matang matagal nang namatay kasabay ng kanyang asawa. Hindi pa man siya nakakapasok sa kanyang silid, sinalubong na siya ni Tita Corazon. Ang matanda ay may dalang isang baso ng tubig at gamot. Ang muka ay puno ng huwad na pag-aalala. Agad nitong hinawakan ang braso ni Leontes, isang haplos na tila nagpapagaan ng loob, ngunit sa katunayan ay isang kadena ng utang na loob. "Leontes, hijo," ang malambing na wika ni Corazon, habang inaayos ang gusot sa kwelyo ng pamangkin. "Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Alam kong ginagawa mo ang lahat para sa atin. Ako na ang bahala kay Soren. Magpahinga ka na." Ngunit bago pa man makasagot si Leontes, lumabas si Gisela mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Ngunit ang imahe ng duguang leeg ni Soren ang nagbigay sa kanya ng tapang. Hawak niya ang pajama ng bata na may bahid pa ng dugo. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang magsalita bago pa mahuli ang lahat. "Sir Leontes," ang nanginginig ngunit buong tapang na tawag ni Gisela. "Kailangan po nating mag-usap tungkol kay Soren. Ngayon din po." Huminto si Leontes. Tumingin siya kay Gisela gamit ang kanyang pagod at nanlalamig na mga mata. "Ano yon, Gisela? Pagod ako." "Sir, hindi po bingi ang anak niyo." Ang diretsahan at mabilis na sabi ni Gisela. Ang bawat salita ay puno ng desperasyon. Ang makinang inilalagay sa kanya. Sinasaktan siya nito. Nakita ko po ang dugo. Nakita ko kung paano siya umiyak. Tinanggal ko ang makina at lumingon siya nang tawagin ko siya. Para bang tumigil ang oras sa pasilyo. Kumunot ang noo ni Leontes. Ang pagkalito ay unti-unting napapalitan ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang humagulgol si Tita Corazon. Isang iyak na puno ng drama at sakit, sapat upang agawin ang atensyon ng sinuman. "Diyos ko, Leontes!" sigaw ni Corazon habang nakaturo kay Gisela. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. "Nakita mo na? Sinasabi ko na sa'yo, ang babaeng ito. Nakita ko siyang sinasaktan ng bata kanina." Sa pilitan niyang tinanggal ang device na iniutos ni Dr. Paredes. Sinabi ng doktor na kapag tinanggal iyon, mamamatay ang nerves sa utak ng bata. Mabilis na naglabas si Corazon ng isang makapal na folder mula sa lamesita sa gilid. Ang mga pekeng medical records. Ibinandera niya ito sa mukha ni Leontes. "Tingnan mo, ito ang utos ng espesyalista. Ang batang ito ay may sakit sa utak at ang babaeng ito na walang alam ay pinangungunahan tayo. Gusto niyang patayin ang anak mo, Leontes." Nalito si Leontes. Tumingin siya sa umiiyak na tiyahin na nagpalaki sa kanya at pagkatapos ay sa kasambahay na ilang linggo pa lang niyang nakikilala. Ang pagod, ang alak at ang sakit ng nakaraan ay nagsama-sama upang bulagin siya. Sa kanyang isipan, si Corazon ang pamilya at si Gisela ay isang estranghero na nanggugulo sa kaayusan ng kanyang tahanan. Inagaw ni Leontes ang pajama mula sa kamay ni Gisela at itinapon ito sa sahig. Ang kanyang muka ay namula sa galit. "Doktor ka ba, Gisela?" Ang tanong ni Leontes, ang bawat salita ay matalim at puno ng panghahamak. "Isa ka lang kasambahay. Binabayaran kita para maglinis at magbantay, hindi para mag-diagnose ng anak ko. Wala kang karapatang kwestiyonin ang pamilyang ito
o ang mga doktor na binabayaran ko ng milyon. Sir, maniwala po kayo. Humihikbi na si Isela. Lumuhod siya upang pulutin ang pajama. Tingnan niyo po ang sugat sa tainga niya. Tama na. Sigaw ni Leontes na nagpayanig sa dingding ng pasilyo. Lumayas ka sa harapan ko at huwag na huwag kang lalapit sa anak ko ngayong gabi kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga pulis. Tinalikuran siya ni Leontes at pumasok sa kanyang kwarto, padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Isela na nakaluhod sa sahig habang si Tita Corazon ay nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang tumigil ang pag-iyak ng matanda. Pinunasan nito ang luha sa pisngi gamit ang panyo at isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nakayukong si Isela. Sabi ko sa'yo, bulong ni Corazon, huwag kang makialam. Pagkatapos ay lumingon si Corazon kay Gael na tahimik na nakatayo sa dilim. Ilak ang kwarto ni Soren. Siguraduhin mong walang makakapasok o makakalabas. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ng pinto ni Soren ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na nagpapahiwatig na ang batang iyon ay muling mag-isa sa dilim kasama ang makinang unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ng gabi habang ang hagupit ng ulan ay walang awang humahampas sa bubungan ng mansyon. Sa gitna ng ingay ng unos, isang mas masakit na tunog ang nanunuot sa puso ni Isela, ang mahina at gumaralgal na iyak ni Soren mula sa kabilang panig ng nakafunidong pinto. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. Hindi niya ito matiis. Hindi siya pwedeng tumayo lamang habang ang isang anghel ay dahan-dahang pinapatay sa loob ng sarili nitong silid. Dahan-dahang lumabas si Isela mula sa kanyang maliit na kwarto. Ang kanyang mga yabag ay nilunod ng tunog ng kulog. Nakita niya si Gael na nakaupo sa dulo ng pasilyo. Tila ididlip sa sobrang pagod. Sa tabi nito, nakasabit sa isang kawit ang tumpok ng mga susi. Gamit ang lahat ng kanyang ingat, ninakaw ni Isela ang susi. Ang metal ay malamig sa kanyang palad, kasing lamig ng kaba sa kanyang dibdib. Nang mabuksan ang pinto, ang bumungad sa kanya ay isang tanawing habang buhay na uukit sa kanyang alaala. Si Soren ay nakahiga sa sahig, namimilipit, at ang kanyang leeg ay puno ng kalmot at sariwang dugo dahil sa pagpipilit na alisin ang makina. Ang mukha ng bata ay kulay ube na sa pag-iyak na walang tunog. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Isela ang aparato. Buong lakas niya itong hinablot mula sa tainga ng bata at ibinalibag sa pader. Hindi sapat ang pagkabasag nito sa sahig. Kinuha ni Isela ang mabigat na sapatos ng bata at muling hinampas ang aparato hanggang sa maging durog na plastik at kable na lamang ito. Sa sandaling iyon, ang silid ay binalot ng isang sagradong katahimikan. Niyakap ng mahigpit ni Isela ang nanginginig na bata. Ipinatong niya ang ulo ni Soren sa kanyang dibdib at nagsimulang kumanta ng isang lumang awiting Tagalog, isang oyaye na puno ng pait at tamis. Ang kanyang tinig, bagamat basag, ay tila isang kumot na bumalot sa bata. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Soren. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Isela. Tila doon lamang siya ligtas. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak. Ang pinto ay marahas na bumukas at tumama sa pader. Doon ay nakatayo si Leontes. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng dalisay na puot. Habang sa likuran niya ay nakatitig si Tita Corazon na may bakas ng pekeng sindak. Anong ginawa mo? Ang boses ni Leontes ay tila isang dagundong ng kulog. Ang kanyang paningin ay bumagsak sa nadurog na aparato sa sahig. Sir, iniligtas ko lang siya. Tingnan niyo ang anak niyo, duguan siya. Sigaw ni Isela, pilit na ipinapakita ang leeg ni Soren. Ngunit bago pa man makalapit si Leontes,
Sumingit ang matalas na tinig ni Corazon. Leontes, hiho, tingnan mo. Sinira niya ang tanging pag-asa ni Soren na makarinig. Sinabi ko na sa'yo, wala sa tamang pag-iisip ang babaeng ito. Gusto niyang maghiganti dahil nawala ang sarili niyang anak. Ang mga salitang yon ay parang lason na mabilis na kumalat sa isipan ni Leontes. Nilapitan niya si Isela at mariing hinawakan sa braso, pilit na inilalayo sa bata. Wala kang silbi. Sigaw ni Leontes habang ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Pinagkatiwalaan kita, pero isa ka lang palang mamatay tao. Gusto mong patayin ang anak ko dahil sa inggit? Dahil wala ka ng anak na aalagaan? Ang bawat salita ni Leontes ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang pagbanggit sa pait ng kanyang nakaraan ay tila muling pagbabaon ng patalim sa sugat ni Isela sa tindi ng sakit at insulto. Bago pa niya mapigilan ng sarili, isang malakas na tunog ng palad ang dumapo sa pisngi ni Leontes. Natigilan ang lahat. Ang bilyonaryong si Leontes Alcantara ay nasampal ng isang hamak na kasambahay. Hindi nakapagsalita si Leontes sa sobrang gulat, ngunit ang kanyang sumunod na ginawa ay mas malupit pa. Kumuha siya ng isang makapal na rolyo ng pera mula sa kanyang bulsa at buong puwersang ibinalibag ito sa mukha ni Isela. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa sahig na tila mga tuyong dahon. Ayan ang pera mo. Bayad iyan sa paninilbihan mo at sa pagiging hampas lupa mo. Sigaw ni Leontes habang kinakaladkad si Isela palabas ng silid. Umalis ka sa bahay na ito. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Itinulak ni Leontes si Isela palabas ng malaking gate ng mansyon. Kasabay ng malakas na pagsasara ng bakal na gate ay ang pagbuhos ng mas malakas na ulan. Napaluhod si Isela sa putikan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sa tindi ng pighati. Ang perang itinapon sa kanya ay inanod ng baha, ngunit hindi niya iyon tiningnan. Ang tanging hawak niya ay ang isang butones na napunit mula sa damit ni Soren nang tangkain siyang pigilan ng bata. Tumingala si Isela sa itaas na palapag ng mansyon. Doon, sa kabila ng madilim at basang salamin ng bintana, nakita niya ang isang maliit na anino. Nakadikit ang munting palad ni Soren sa salamin. At kahit hindi niya naririnig, alam ni Isela na ang bata ay umiiyak ng walang tunog. Tumatawag sa kanyang pangalan. Pinunasan ni Isela ang luha at putik sa kanyang mukha. Tumingin siya sa mansyon ng may panibagong determinasyon. Babalikan kita, Soren. Ang bulong niya sa gitna ng unos. Hinding-hindi kita papabayaan sa kamay ng mga demonyong yan. Kahit ikamatay ko, ililigtas kita. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palayo sa gitna ng dilim. Bit-bit ang isang pangakong mas matibay pa sa anumang unos. Ang katahimikan sa loob ng mansyon, matapos palamasin si Isela ay mas nakakabingi pa kaysa sa malakas na ulan sa labas. Nakaupo si Leontes sa kanyang madilim na aklatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa baso ng alak na kanina pa niya tinititigan. Ngunit kahit gaano karaming baso ang itungga niya, hindi nito maalis ang imahe ng mga mata ni Isela. Mga matang puno ng katotohanan at pait bago ito lamunin ng dilim ng gabi. Dala ng isang hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin, tumayo si Leontes at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ng kanyang anak. Pagpasok niya, nakita niya si Soren na nakabaluktot sa kama, tila isang sugatang hayop na pilit nagtatago. Sa sahig, nakakalat ang mga piraso ng nadurog na aparato na itinapon ni Isela. Dinampot ni Leontes ang isang piraso nito. Ang kanyang isipan ay puno ng galit sa pag-aakalang sinira ng kasambahay ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa ilalim ng kama, may napansin siyang isang lumang kahon na bahagyang nakalabas. Inabot niya ito at dahan-dahang pinunasan ng alikabok. Ang kanyang puso ay biglang kumitig nang makita ang disenyo nito. Ito ang music box ni Beatrice, ang kanyang yumaong asawa. 7 taon na niyang itinago ang bagay na ito
dahil ang bawat nota nito ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang alaala. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, pinihit ni Leontes ang susi ng music box. Ang malumanay at malungkot na himig ng isang lumang luntiang awitin ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang sumunod na nangyari ay tila nagpabagsak sa buong mundo ni Leontes. Si Soren, na dapat ay hindi nakakarinig ng anuman, ay dahan-dahang gumalaw. Ang maliliit na tainga ng bata ay gumalaw. Tila hinahanap ang pinagmumulan ng mahinang himig. Sa harap ng mga mata ni Leontes, dahan-dahang bumangon si Soren mula sa pagkakahiga at lumingon ng direkta sa music box. Ang mga mata ng bata ay nagtubig at ang kanyang labi ay nanginig habang sinusubukang abutin ng himig na tila ba isang pamilyar na tinig mula sa nakaraan. Nabitawan ni Leontes ang music box sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang kanyang kamay ay nanginig habang tinititigan ang mga piraso ng hearing aid sa kanyang kabilang palad. Isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit tinawag ni Yaisela ang bagay na yon na instrumento ng pagpapahirap? Sa isang padalos-dalos na hakbang, kinuha ni Leontes ang isang bahagi ng aparato at, sa kabila ng kaba, inilapit ito sa sarili niyang tainga. Sinubukan niyang paganahin ang napinsalang kable nito. Sa isang iglap, isang matinis, nakakabinging, at tila kumikislap na tunog ang tumagos sa kanyang pandinig. Hindi ito musika, hindi ito karaniwang ingay ng mundo. Ito ay isang mataas na frequency na tila libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang mamasang laman sa loob ng tainga. Ang sakit ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Dahilan upang siya ay mapaluhod sa sahig habang sapo ang kanyang ulo. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy mula sa kanyang ilong. Dugo. Diyos ko. Ang tanging naibulalas ni Leontes sa gitna ng matinding hininga. Ang bawat segundo ng tunog na yon ay tila isang taon ng pagdurusa at doon niya napagtanto ang katotohanan. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang anak ay hindi bingi. Ang kanyang anak ay pinaparusahan. Bawat araw, bawat oras, ang inosenteng batang ito ay nakararanas ng impyernong mas masakit pa sa kamatayan. At siya, ang sarili nitong ama, ang nagbayad para sa pasakit na yon. Napatitig si Leontes sa kanyang mga palad. Ang perang itinapon niya kay Wisela. Ang mga salitang panlalait na binitawan niya. Ang bawat sampal ng kanyang kawalang alam ay bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Siya ang tunog na pumatay sa katahimikan ni Soren. Siya ang tunog na nabulag sa katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagluhod at paghagulgol sa sahig, naramdaman niya ang isang maliit at malambot na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Soren. Walang bakas ng galit sa mukha ng bata. Tanging wagas na pag-aalala. Gamit ang maliit nitong hinlalaki, dahan-dahang pinunasan ni Soren ang luha sa pisngi ni Leontes. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Leontes. Niyakap niya ang kanyang anak ng buong higpit. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa maliit na balikat nito. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang bulag mong ama. Ang kanyang paulit-ulit na pagsamo sa gitna ng mga luha ng pagsisisi. Tumingin siya sa refleksyon niya sa madilim na salamin ng bintana. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay isa na lamang durog na lalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang apoy ng galit ang sumiklab sa kanyang puso. Galit para sa mga taong nagtaksil sa kanya at isang determinasyong hanapin ang tanging taong nagsabi ng totoo. Kailangan niyang mahanap si Isela. Hindi nag-aksaya ng panahon si Leontes nang sumunod na umaga. Sa gitna ng malamig na liwanag ng bukang liwayway, tiningnan niya ang kanyang anak na payapang natutulog nang walang anumang makina sa tainga. Hinaplos niya ang buhok ni Soren at isang tahimik na panumpa ang namutawi sa kanyang isipan na hinding-hindi na muling may makakasakit sa bata kahit sino pa sila. Sa kanyang opisina,
Binaligtad ni Leontes ang bawat pahina ng mga dokumentong may kinalaman sa pangangalaga kay Soren sa loob ng 7 taon. Ang bawat sentimo na inilaan niya para sa pinakamahusay na therapy at kagamitan ay sinundan niya ang bakas. Doon niya nadiskubre ang isang masakit na katotohanan. Ang pondo ay hindi napupunta sa pagpapagaling ng bata, kundi sa isang pribadong account na nakapangalan kay Tita Corazon. Bawat pag-iyak ni Soren ay may katapat na halagang nananakaw mula sa kanyang sariling pamilya. Hinarap ni Leontes si Tita Corazon sa loob ng library, ang silid na saksi sa maraming taon ng kanilang pagsasama. Nakatayo ang matanda sa gilid ng bintana, tila isang inosenteng lola na nag-aayos ng mga bulaklak. "Tita, bakit?" ang tanong ni Leontes. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng nagbabadyang panganib. Ibinagsak niya ang mga bank statement sa mesa, isang tunog na gumuhit sa katahimikan ng silid. 7 taon niyo akong niloko. 7 taon niyo siyang pinahirapan para sa pera? Hindi man lang kumurap si Corazon, dahan-dahan siyang lumingon at sa halip na takot, isang malamig na kapangyarihan ang rumehistro sa kanyang muka. "Leontes Hijo, huwag mong kalilimutan kung sino ang nag-alaga sa iyo noong iwan ka ng lahat. Noong mamatay ang ina mo, ako ang nagpunas ng uhog at luha mo. Noong mamatay si Beatrice at halos mawala ka sa sarili mo, ako ang nagligtas sa kumpanyang ito. Ginamit niyo ang utang na loob ko para saktan ang anak ko." Sigaw ni Leontes. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig sa matinding pagtitimpi. Halos manindig ang mga ugat sa kanyang leeg sa kagustuhang isigaw ang lahat ng kanyang puot. Ngunit isang mapait na tawa ang kumawala kay Corazon. "Makinig ka sa akin, Leontes. Kung tatangkain mo akong tanggalin o ipakulong, sisiguraduhin kong buong mundo ang makakaalam na ang bilyonaryong si Leontes Alcantara ay isang baliw. Hawak ko ang mga psychiatric records mo noong panahong gusto mo nang sumunod kay Beatrice. Madali kong mapapatunayan sa korte na ikaw ay unfit na ama. Kukunin ko ang legal custody ni Soren at doon mo makikita kung ano ang totoong impyerno para sa kanya." Natigilan si Leontes. Ang bawat salita ni Corazon ay tila isang kadenang muling pumulupot sa kanyang leeg. Alam niyang hindi biro ang banta ng matanda. Si Corazon ay may galamay sa loob ng kumpanya at sa batas. Sa puntong ito, siya ay nag-iisa. Ang bilyonaryong akala ng lahat ay makapangyarihan ay walang magawa sa harap ng isang babaeng walang budhi. Nanatiling nakatikom ang bibig ni Leontes habang tinititigan ang matanda. Ang kanyang puso ay nagngangalit, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula nang bumuo ng isang bagong plano. Kailangan niya ng ebidensya na hindi kayang baluktutin ng pera. Kailangan niya ng isang saksi na nakakita sa lahat. Kailangan niya ng isang taong may pusong hindi kayang bilhin. Kailangan niya si Isela. Nang gabing iyon, hindi nagdala ng bodyguard si Leontes. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at mabilis na tinahak ang daan patungo sa pinakamahirap na bahagi ng lungsod. Ang lugar kung saan naninirahan ang mga taong nakalimutan na ng mundo. Ang lugar kung saan itinapon niya ang tanging babaeng nagtangka siyang iligtas. Habang ang mga gulong ng sasakyan ay humahampas sa basang semento ng makitid na kalsada, isang imahe lamang ang nasa isip ni Leontes, ang mukha ni Isela habang basang-basa sa ulan, at ang pangakong gagawin niya ang lahat upang makuha ang kanyang kapatawaran. Narating ni Leontes ang isang makipot at maputik na eskinita sa gitna ng dapit hapon. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang malaking sugat sa gitna ng komunidad na puno ng tagpi-tagping yero at mga batang naglalaro sa kalsada. Amoy uling at usok ng nilulutong pagkain ang bumati sa kanya. Ngunit isa lamang ang kanyang hinahanap. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang tolda, nakita niya si Isela. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos.
Tahimik siyang naghahalo ng isang malaking kaldero ng lugaw. Seryoso ang muka habang pinagsisilbihan ang mga trabahador na kauuwi lang. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng liwanag sa tuwing kasama si Soren, ay tila mga tuyong balon na ng kalungkutan. Dahan-dahang lumapit si Leontes. Ang tunog ng kanyang sapatos sa maputik na lupa ay nagpatigil sa usapan ng mga tao sa paligid. Nang mag-angat ng tingin si Isela, ang kanyang kamay na may hawak na sandok ay panandali ang nanginginig. Ngunit agad din niyang binawi ang kanyang emosyon at pinalitan ito ng isang pader ng yelo. "Ano ang ginagawa niyo rito, senyor?" Ang tanong ni Isela sa isang tinig na walang emosyon. "Wala na akong ibebenta sa inyo. Kinuha niyo na ang lahat, pati na ang dignidad ko." "Isela, kailangan nating mag-usap." Ang tanging naisambit ni Leontes, ang kanyang boses, ay tila isang pagsamo na hindi niya akalain na kaya niyang gawin. "Tapos na tayong mag-usap nung gabi ng bagyo," sagot ni Isela habang patuloy na naglilinis ng mga mangkok. "Umalis na kayo. Hindi kayo nababagay sa lugar na ito. Baka madumihan ang inyong mamahaling suot." Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglaang pagbuhos ng ulan. Isang mahina, ngunit malamig na patak na mabilis na naging malakas na buhos. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsipagtakbo upang sumilong, ngunit si Leontes ay nanatiling nakatayo sa tapat ng tolda ni Isela. Sa harap ng maraming saksi, sa gitna ng ingay ng ulan at sa gitna ng putikan ng squatter, ang makapangyarihang bilyonaryong si Leontes Alcantara ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa maruming lupa at ang kanyang ulo ay nakayuko. "Tama ka, Isela," ang sabi ni Leontes. Ang boses niya ay nanginginig at halos malunod ng tunog ng ulan. "Ako ang bulag. Ako ang baliw. Pinaparusahan nila ang anak ko at ako ang nagbayad para sa pasakit na yon. Wala akong mukhang maihaharap sa'yo, ngunit nagmamakaawa ako bilang isang amang walang kwento. Tulungan mo ako. Tulungan mong iligtas si Soren." Natigilan si Isela. Ang kanyang puso ay tila binayo ng matinding emosyon. Nakita niya ang bawat patak ng ulan na humahalo sa mga tunay na luha sa pisngi ni Leontes. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa kanyang tingin. Dahil sa yaman at kapangyarihan ay isa na lamang durog na kaluluwang humihingi ng saklolo sa isang hamak na tulad niya. Dahan-dahang kinuha ni Isela ang kanyang lumang payong at lumabas mula sa silong ng tolda. Pinayungan niya ang nakaluhod na lalaki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malamig na ulan. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Leontes ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng palda ni Isela. Isang pagkilos na puno ng desperasyon at pag-asa, tulad ng ginawa ni Soren sa kanya noong gabing iyon. "Babalik ako," ang mahinang sabi ni Isela. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Ngunit huwag mong isipin na ginagawa ko ito para sa iyo, Leontes. Babalik ako dahil kailangan ako ni Soren. Babalik ako dahil hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa bahay na yon." Inalalya ni Isela si Leontes na tumayo. Kahit basang-basa at puno ng putik, may isang bagong liwanag sa mga mata ni Leontes. Ang liwanag ng isang taong nagsisimula ng matutong makinig, hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang kanyang puso. Ang amoy ng gamot at malinis na kemikal sa loob ng ospital ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Isela habang naglalakad siya sa tabi ni Leontes. Kasalukuyang nakahiga si Soren sa loob ng isang pribadong silid, mahimbing na natutulog matapos ang ilang oras na pagwawala. Ngunit sa pagkakataong ito, walang makina sa kanyang tainga. Lihim na kinausap ni Leontes ang isang pinagkakatiwalaang doktor upang bigyan ng pampatulog ang bata, gamit ang palusot na kailangang bantayan ang mahina nitong puso, bago muling ikabit ang anumang aparato. Sa labas ng silid, naghihintay si Tita Corazon at Gael. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagtataka at poot nang makita ang pagbabalik ni Isela. "Bakit kasama mo ang babaeng yan?"
Leontes? Ang mariing tanong ni Corazon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa anak mo? Tumingin si Leontes kay Corazon nang may malamig at walang awang mga mata. Isang pagpapanggap na kailangan niyang panindigan. Hindi ko nakakalimutan, tita. Kaya ko siya binalikan. Napagtanto ko na tama ka. Masyado akong naging malambot kay Soren at ang babaeng ito ang may pakana kung bakit naging matigas ang ulo ng bata. Humakbang si Leontes palapit kay Corazon at bumulong. Sapat lang upang marinig ng matanda. Binayaran ko siya ng doble, tita. Hindi bilang yaya, kundi bilang isang disciplinarian. Inutusan ko siyang maging mahigpit. Siya ang sisigurado na hindi na muling tatanggalin ni Soren ang makina. Kahit kailanganin pa niyang paluin ang bata, gabi-gabi. Gusto kong matuto si Soren ng leksyon. Isang nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Corazon. Ang ideya ng kalupitan at pagpaparusa kay Soren ay tila isang musika sa kanyang mga tainga. Mabuti naman at natauhan ka na, hiho. Iyan ang tamang paraan para ayusin ang isang hira-hira, sira-sira na bata. Pinanood ni Gisela ang palitan ng salita ng dalawa. Naninikip ang kanyang dibdib sa tindi ng pagpapanggap, ngunit alam niyang ito lamang ang paraan upang manatili siya sa tabi ni Soren. Yumuko siya, tila isang takot na kasambahay, upang hindi makita ni Corazon ang nag-aapoy na katotohanan sa kanyang mga mata. Nang sumunod na gabi, bumalik sila sa mansyon sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan, palihim na nagtungo si Leontes sa silid ni Soren. Doon, natagpuan niya si Gisela na nakaupo sa tabi ng bata. Dahan-dahang hinahaplos ang noo nito upang mapanatili ang mahimbing na tulog. Hindi nagtagal, naupo si Leontes sa tabi ni Gisela. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Leontes ang init ng katawan ng babae at ang bango ng sampagita na tila laging nakakabit sa balat nito. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagdikit habang kapwa sila nakatingin sa payapang mukha ni Soren. Sa sandaling iyon, ang tensyon ng pagpapanggap ay panandali ang naglaho, pinalitan ng isang tahimik at malalim na pag-unawa. Salamat sa pagsama sa akin sa kasinungalingang ito, Gisela. Bulong ni Leontes. Ang kanyang boses ay malumanay, malayo sa aroganteng boses na ginagamit niya sa harap ng iba. Gagawin ko ang lahat para sa kanya, sir. Sagot ni Gisela nang hindi tumitingin. Pero kailangan nating bilisan. Nararamdaman ko ang tingin ni Gael sa bawat galaw ko. Alam ko, ang tugon ni Leontes. Kailangan nating mahanap ang ebidensya ng transaksyon ni Corazon kay Dr. Paredes bago ang board meeting sa susunod na linggo. Doon nakuha ni Gisela ang pagkakataon upang ibahagi ang kanyang obserbasyon. Nakita ko si Tita Corazon kanina, sir. Mayroon siyang itinatagong maliit na flash drive sa loob ng isang luma at itim na alahas na kahon sa kanyang kwarto. Laging nakasusi iyon at ang susi ay hindi niya hinihiwalay sa kanyang rosaryo. Nagkatinginan ng dalawa. Ang pag-asa ay muling sumilay sa gitna ng panganib. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang hinawakan ni Leontes ang kamay ni Gisela na nakapatong sa kama. Hindi ito isang paghawak na may mali siya, kundi isang paghawak na puno ng pangako. Isang tahimik na tipan na hindi sila susuko hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng isang pinto na dahan-dahang bumukas sa kabilang panig ng pasilyo. Agad na binawi ni Gisela ang kanyang kamay at tumayo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Ang pintuan ng silid ni Tita Corazon ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala na tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon. Nakatayo sa pintuan si Gael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng dilim at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpapakita ng isang itim na bakal
na kanyang hawak. Isang baril na nakatutok ng diretso sa dibdib ni Isela. Nanigas si Isela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa maliit na flash drive na kinuha niya mula sa itim na kahon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. "Anong ginagawa mo rito, Isela?" ang tanong ni Gael sa isang tinig na kasing lamig ng kamatayan. "Akala ko ba ay taga-disiplina ka lang ng bata? Bakit pati ang gamit ni Madam Corazon ay pinapakialaman mo?" Huminga ng malalim si Isela, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na tinig. "Inutusan ako ni Sir Leontes. May hinahanap siyang dokumento tungkol sa kumpanya dahil balak na niyang palitan ang mga taong hindi niya mapagkatiwalaan. Kasama ka na doon, Gael." Sandaling natigilan si Gael, ang kanyang pag-aalinlangan ay rumehistro sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man niya makabitaw ng isa pang salita, isang mabigat na yabag ang umaling-aungaw mula sa likuran. Dumating si Leontes, ang mukha ay puno ng matinding galit, isang pagpapanggap na sadyang nakakatakot. "Gael, ibaba mo ang baril na yan!" sigaw ni Leontes habang mabilis na lumalapit. Marahas niyang hinablot si Isela sa braso, pilit itong inilalayo sa cabinet. "Sinabi ko sa'yo, Isela, huwag kang padalos-dalos. Kung gusto mong magpakahiro, huwag sa loob ng pamamahay na ito." Sa gitna ng tensyon at sa pagitan ng kanilang mga naglalapitang katawan, dahan-dahang ibinukas ni Isela ang kanyang palad. Sa isang mabilis at tinhag na pagkilos, nadama ni Leontes ang maliit at matigas na bagay na lumipat sa kanyang kamay. Ang kanilang mga palad ay nagdikit ng matagal, isang haplos na puno ng pagtitiwala at hindi masabing pasasalamat. "Umalis ka na rito?" pagpapatuloy ni Leontes habang itinutulak si Isela palabas. Lumingon siya kay Gael na may mapanuring tingin. "Ako na ang bahala sa kanya, Gael. Ihanda mo ang sasakyan. May board meeting tayong pupuntahan bukas at sisiguraduhin kong wala nang sagabal." Nang makalayo na ang lahat, agad na nakipag-ugnayan si Leontes sa kanyang mga abogado. Ang plano ay malinaw. Isisiwalat ang lahat ng ebidensya sa gitna ng tao ng pagpupulong ng Alcantara Board of Directors. Ang sandaling inaasahan ni Corazon na siya ay tuluyang magiging makapangyarihan. Bisperas ng pagpupulong, ang buong mansyon ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Sa loob ng kusina, nag-aayos si Isela ng kanyang mga gamit. Para sa kanya, tapos na ang kanyang tungkulin. Nahanap na ang ebidensya at nasa kamay na ni Leontes ang hustisya. Nakaramdam siya ng isang malalim na lungkot, ang isiping iiwan niya si Soren, at ang lalaking muling nagpatibok sa kanyang puso ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Nararamdaman niya ang presensya ni Leontes sa kanyang likuran bago pa man ito magsalita. "Aalis ka na ba talaga?" ang tanong ni Leontes. Ang boses niya ay malambot, malayo sa boses ng isang aroganteng bilyonaryo. Humarap si Isela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Tapos na ang trabaho ko rito, sir. Ligtas na si Soren." Lumapit si Leontes at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Isela. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanilang mga balat. "Huwag kang aalis, Isela. Hindi mabubuhay si Soren nang wala ka. At kung magiging tapat ako sa sarili ko, hindi ko rin alam kung paano ako magpapatuloy kung wala ang babaeng nagmulat sa aking mga mata." Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng dilim. Isang sandali ng wagas na koneksyon na mas malakas pa sa anumang salita. Ngunit ang kanilang katahimikan ay panandalian lamang. Kinaumagahan, sa araw ng pagpupulong, nagising si Isela na may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ni Soren upang gisingin ang bata. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang bumungad sa kanya ay isang bakanteng kama. Ang mga kumot ay maayos, tila walang sino mang natulog doon. Sa gitna ng puting una ni Soren, nakapatong ang isang pamilyar na bagay, ang kahoy na rosaryo ni Tita Corazon.
Ang bawat segundo ng pagtakbo ng oras sa loob ng sasakyan ay tila isang patalim na humihiwa sa dibdib ni Leontes habang tinatahak nila ang daan patungo sa punong tanggapan ng Alcantara Holdings. Sa kanyang tabi, si Yaisela ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa butones na naiwan ni Soren. Ang kaba sa kanyang mukha ay sapat na upang malaman ni Leontes na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa buhay ng isang inosenteng bata. Narating nila ang boardroom sa gitna ng isang mainit na diskusyon. Ang malaking silid na yari sa salamin at bakal ay puno ng mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tita Corazon. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na bestida at ang kanyang mukha ay puno ng huwad na kabanalan. Sa tabi niya, si Soren ay nakaupo sa isang silya, maputla at nanginginig, habang si Gael ay nakatayo sa likuran nito, handang ikabit ang isang bagong makina sa tainga ng bata sa harap ng mga investors. Mga Ginoo, ang simula ni Corazon. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Ito ang aking apo, ang tagapagmana ng Alcantara. Gaya ng nakikita ninyo, ang kanyang kapansanan ay hindi lamang sa pandinig, kundi maging sa kanyang isipan. Ang kanyang ama ay hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin dahil sa sarili nitong kahinaan. Kaya naman, bilang kanyang lola, hinihiling ko ang inyong suporta upang mailipat sa akin ang buong pamamahala ng kumpanya at ang legal na pangangalaga sa bata. Bago pa man makapagsalita ang sino man sa board, marahas na bumukas ang mga pintuan ng silid. Pumasok si Leontes at Yaisela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding determinasyon. Itigil ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Leontes na nagpayanig sa buong silid. Agad na sumugod si Isela patungo kay Soren. Hinarang siya ng mga gwardya, ngunit ang lakas ng isang ina ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Itinulak niya ang sino mang humarang sa kanya hanggang sa marating niya ang entablado. Sa sandaling iyon, akmang ikakabit na ni Corazon ang makina sa tainga ni Soren. Wala nang pag-aalinlangan. Inabot ni Yaisela ang braso ni Corazon at marahas itong hinablot. Sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa silid, isang malakas at matunog na hampas ng palad ang dumapos sa pisngi ni Corazon. Ang sampal na yon ay hindi lamang para sa gabing ito, kundi para sa 7 taon ng pagdurusa ni Soren, para sa bawat luhang pumatak sa dilim, at para sa bawat panlalait na tinanggap ni Yaisela. Natigilan ang buong boardroom, si Corazon ay napasandal sa pader, ang kanyang mukha ay namula. At ang kanyang huwad na maskara ng kabanalan ay tuluyang nagbitak-bitak. Wala kang hiyang hampas lupa, sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay matinis na tila isang halimaw na nagwawala. Gwardya, ipalabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, itinaas ni Leontes ang flash drive na hawak niya. Tingnan ninyo ang screen. Ang malaking projector sa loob ng silid ay nagliwanag. Doon ay lumabas ang lahat ng mga bank statements na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Corazon sa kumpanya. Ngunit ang mas masakit sa lahat ay ang video ni Dr. Paredes na umaamin sa harap ng kamera. Ikinuwento ng doktor kung paano siya binayaran ni Corazon upang sadyang saktan at bingihin si Soren gamit ang mga modipikadong aparato. Ang bawat tao sa silid ay napasinghap sa tindi ng katotohanan. Ang imahe ni Corazon bilang isang mapag-arugang tiyahin ay tuluyang gumuho. Ang matanda ay nagsimulang magwala. Isinisigaw ang mga sumpa at pananakot, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. "Tapos ka na, tita," ang malamig na sabi ni Leontes. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mga pulis. Pinusasan si Corazon sa harap ng lahat, kasama si Gael. Habang kinakaladkad sila palabas, ang mga sumpa ni Corazon ay umaling-awngaw sa pasilyo
hanggang sa unti-unti itong maglaho sa malayo. Sa gitna ng entablado, mabilis na binuhat ni Isela si Soren. Niyakap niya ang bata ng buong higpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak. Sa maliit na balikat nito, nilapitan sila ni Leontes at sa unang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, ipinalupot niya ang kanyang mga braso sa dalawa. Ang bilyonaryong si Leontes Alcantara ay hindi na natatakot na ipakita ang kanyang kahinaan. Sa gitna ng silid na saksi, sa maraming transaksyon ng pera, isang mas mahalagang bagay ang nabuo. Isang pamilyang muling nabuo sa gitna ng bagyo. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng gulo, ang mansyon ay binalot ng isang panibagong katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Pinatulog ni Gisela si Soren nang walang anumang makina sa tainga. Tanging ang tunog ng hangin at ang kanyang malumanay na himig. Paglabas ni Gisela sa silid, nakita niya si Leontes na naghihintay sa pasilyo. May hawak itong isang puting sobre. Ang puso ni Gisela ay biglang bumigat. Akala niya ay tapos na ang lahat at ito na ang sandali ng kanyang pag-alis. "Isela!" ang tawag ni Leontes. Ang boses niya ay malambot at puno ng isang bagay na hindi pa narinig ni Gisela noon. "Para sa iyo ito." Dahan-dahang kinuha ni Gisela ang puting sobre mula sa kamay ni Leontes. Ang bawat paggalaw ng kanyang daliri ay tila may kasamang bigat. Ang isipan ay puno ng pangamba na baka ito na ang huling kabayaran para sa kanyang paninilbihan, ang katapusan ng kanyang pananatili sa tabi ni Soren. Ngunit nang buksan niya ang sobre, hindi lamang pera ang kanyang nakita. Naroon ang mga legal na dokumento para sa pagmamay-ari ng isang maliit na kainan sa bayan, at ang mas nakakagulat sa lahat ay ang isang kasunduan para sa co-guardianship ni Soren. Ang pangalan ni Gisela ay nakasulat sa tabi ng pangalan ni Leontes bilang legal na tagapangalaga ng bata. "Ano po ito, sir?" Ang mahinang tanong ni Gisela. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binabasa ang mga papeles. "Hindi kita bibilhin, Gisela," ang malambot na tugon ni Leontes habang nakatingin sa malayo, sa dagat na humahalik sa dalampasigan ng Dumaguete. "Gusto kong magkaroon ka ng sariling buhay at kalayaan dahil iyon ang nararapat sa isang babaeng may gintong puso na tulad mo. Ngunit kung tatanungin mo, ang lalaking nasa harapan mo, ang tanging pangarap ko ay manatili ka sa tabi namin, hindi bilang kasambahay, kundi bilang katuwang sa pagpapalaki kay Soren." Naglakad sila patungo sa balkonahe ng mansyon, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na amo at katulong ang nakatayo doon, kundi dalawang pusong parehong sugatan ng nakaraan. Dito na inilabas ni Gisela ang sakit na matagal na niyang itinatago. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak na pumanaw ilang taon na ang nakalilipas dahil sa sakit, at kung paanong ang bawat pagyakap niya kay Soren ay tila isang paraan ng paghilom ng sarili niyang sugat. Ang takot na magmahal muli dahil sa pangambang baka bawiin ulit ito ng tadhana ay bumuhos kasabay ng kanyang mga luha. Hindi nagsalita si Leontes. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang pisngi ni Gisela at pinunasan ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay puno ng pag-unawa at pangakong hindi na muling mag-iisa ang babae. Hinila ni Leontes si Gisela para sa isang mahaba at mahigpit na yakap. Ibinaba ni Gisela ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Leontes at doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Wala silang binitawang mga salita ng pagsuyo, ngunit ang init ng kanilang pagkakayakap at ang sabay na pagtibok ng kanilang mga puso sa ilalim ng liwanag ng buwan ay sapat na upang sabihing nagsisimula na ang kanilang sariling kwento ng pag-ibig. Lumipas ang mga linggo at ang mansyon ay unti-unting napuno ng mga bagong tunog. Sa tulong ng tamang speech therapy at ang wagas na pagmamahal ni Leontes sa Gisela,
Nagsimula ng matutong magsalita si Soren. Ang bawat bokal na lumalabas sa bibig ng bata ay tila isang himala na ipinagdiriwang ng buong tahanan. Ang bata ay hindi na nanginginig sa takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwing makikita ang kanyang papa at si Yay Sela na magkasamang naghahanda ng kanilang hapunan. Ang sugat na 7 taong nanatiling bukas ay dahan-dahan nang naghihilom, pinalitan ng isang pag-asang kasing liwanag ng sikat ng araw sa Dumaguete. Isang maliwanag na hapon sa hardin ng mansyon kung saan ang mga bulaklak ay muling namumukadkad at ang hangin ay hindi na amoy lason kundi amoy ng sariwang damo at kalayaan. Nakaupo si Isela sa damuhan. Pinapanood si Soren na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Ang bata ay wala ng suot na anumang aparato. Ang kanyang mga tainga ay malaya na sa pasakit at ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay. Biglang natisod si Soren sa isang maliit na ugat ng puno at napaupo sa damuhan. Agad na tumakbo si Isela patungo sa bata. Ang kanyang puso ay automatikong tumitibok para sa kaligtasan nito. Ngunit bago pa man niya mabuhat ang bata, huminto si Soren. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Isela. Hinawakan ang kanyang mga pisngi gamit ang maliliit at malambot nitong palad. At sa isang pautal, ngunit malinaw na tinig, binigkas ng bata ang kanyang kauna-unahang salita. Ma. Ang mundong ginagalawan ni Isela ay tila huminto sa sandaling iyon. Ang maikling tunog na yon ay mas malakas pa sa anumang kulog at mas matamis sa anumang musika. Napahagulgol si Isela, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na katuwaan na tila sumasabog sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Soren ng buong higpit, ibinabaon ang kanyang mukha sa leeg ng bata, habang ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Narinig ni Leontes ang tinig ng kanyang anak mula sa pintuan ng hardin. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanubig sa hindi maipaliwanag na galak. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa damuhan upang yakapin silang dalawa. Ang 3 kaluluwang dating nawawala sa dilim ay magkakayakap ngayon sa ilalim ng liwanag ng araw. Bumubuo ng isang bigkis na hindi na muling mababasag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon ng mga Alcantara ay hindi na ang malamig at nakakatakot na palasyo na dati ay kinatatakutan ng mga dadaan. Ngayon, ang mga pasilyo ay puno na ng mga makukulay na laruan at ang bawat sulok ay amoy na ng nilulutong tsamporado at mainit na tinapay. Ang katahimikan ay pinalitan na ng mga tawanan at ng ingay ng isang batang natututo nang magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Isang gabi, habang naghuhugas ng mga pinggan si Isela sa kusina, naramdaman niya ang 2 braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Leontes ang kanyang baba sa balikat ni Isela, isang haplos na puno ng kapanatagan at pag-ibig. Sa tabi ng lababo, maingat na inilapag ni Leontes ang isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. Wala nang mga utos si Sela. Bulong ni Leontes sa kanyang tainga. Ang boses ay malalim at tapat. Isang pakiusap na lamang ang natitira sa puso ko. Hayaan mong maging asawa kita at maging tunay na ina ni Soren sa harap ng Diyos at ng tao. Hindi ko na kayang isipin ang bukas kung wala ka sa piling namin. Humarap si Isela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ngumiti siya nang may kasamang luha ng kaligayahan at dahan-dahang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Hinalikan ni Leontes ang kanyang noo nang matagal, isang sagradong pangako ng katapatan. Hindi nila napansin na sa gilid ng pinto ay nakasilip si Soren. Tumakbo ang bata patungo sa kanila at pilit na sumiksik sa pagitan ng kanilang mga binti. Hinawakan ni Soren ang kamay ng kanyang papa at ang kamay ng kanyang mama at sa isang nakakaantig na pagkilos, ginaya ng bata ang kanyang ama. Hinalikan din nito ang noo
nina Leontes at Isela. Ang singsing na kumikinang sa ilalim ng agos ng tubig sa lababo ay tila isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang buhay kung saan ang bawat tunog ay pag-ibig at ang bawat katahimikan ay kapayapaan. Ang pamilya Alcantara ay hindi na binuo ng yaman, kundi ng mga pusong natutong makinig sa isa't isa nang walang anumang pangangailangan sa mga salita. Ang takip silim sa dalampasigan ng Dumaguete ay tila isang pintura ng ginto at lila, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang mahaba at payapang yakap. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Soren, na ngayon ay malaya ng tumatakbo sa buhanginan nang walang anumang takot o sakit. Ang bawat tawa ng bata ay malinaw na umaalingaw-ngaw. Isang patunay na ang katahimikan ng nakaraan ay tuluyan nang napalitan ng himig ng pag-asa. Pinagmamasdan ni Leontes ang kanyang anak mula sa malayo. Hawak niya ang kamay ni Isela. Ang kanilang mga daliri ay magkahulog talaga. Tila mga ugat ng punong hindi na muling mabubunakal ng anumang unos. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, ay doon na nabubulok ang alaala ni Tita Corazon. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Bagamat ang sugat ng pagtataksil ay nag-iwan ng peklat, pinili ni Leontes na bitawan ng puot upang magkaroon ng puwang ang pagmamahal sa kanyang puso. Bago sila tuluyang lumisan sa dalampasigan, dinalaw muna ni Leontes ang puntod ni Beatriz. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Kasama niya si Isela na tahimik na nakatayo sa kanyang likuran, nagbibigay ng respeto sa babaeng unang nagmahal sa kanya. Nag-iwan si Leontes ng mga sariwang bulaklak at isang tahimik na pangako na ang anak nilang si Soren ay lalaki sa isang tahanang puno ng pakikinig at pag-unawa, sa piling ng isang babaeng itinuturing siyang tunay na anak. Ang pamamaalam ni Leontes sa kanyang nakaraan ay hindi pagkalimot, kundi isang pagtanggap na ang buhay ay patuloy na dumadaloy tulad ng dagat. Nang tawagin sila ni Soren upang sumama sa paglalaro, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isela. Sa puntong ito, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng kanyang sariling nakaraan. Ang bawat haplos niya sa bata at ang bawat sulyap ni Leontes sa kanya ay tila mga gamot na tuluyang naghilom sa kanyang pusong dati ay durog. Natagpuan niya ang kanyang tahanan hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa loob ng mga bisig ng mag-amang nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang pinakamahirap na uri ng pagkabingi ay hindi ang kawalan ng pandinig, kundi ang kawalan ng pusong handang makinig sa mga hikbi at pangarap ng mga taong mahal natin. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo. Ito ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat pagluhod sa putikan para sa kapatawaran, at sa bawat desisyong manatili kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, ang tatlong anino ay naglakad palayo sa dalampasigan, magkakahawak kamay at sabay na humahakbang patungo sa isang bukas na puno ng liwanag. Ang kwento ni Leontes, Isela at Soren ay isang paalala na hanggat may pag-ibig na handang makinig, laging may pag-asang naghihintay sa dulo ng bawat katahimikan.